For today's video is pag-uusapan natin ngayong araw na ito with regards dun sa LTO updates regarding dun sa Joint Administrative Orders na tinatawag ding JAO 2014-01. Dahil last October 13, 2025 ay nagbigay ng bagong update sa LTO regarding dun sa temporary plate and improvised plate na mismong sinabi ng Assistant Secretary ng LTO ngayon. Suspension of VDM 2025-4674. Ito yung November 1 na no plate na i-charge ang tao ng 5,000 pesos if a fine. Good day mga kabiwan moto, and welcome to my vlog. For today's video is pag-uusapan natin ngayong araw na ito with regards dun sa LTO updates regarding dun sa Joint Administrative Orders na tinatawag ding JAO 2014-01. Dahil last October 13, 2025 ay nagbigay ng bagong update sa LTO regarding dun sa temporary plate and improvised plate na mismo sinabi ng Assistant Secretary ng LTO ngayon. Suspension of VDM 2025-4674. Ito yung November 1 na no plate na i-charge ang tao ng 5,000 pesos if a fine. Sa akin, personally, marami tayong dapat i-check muna. Kaya temporary isususpend ko muna yung November 1 na yan. Bakit? Hindi kasalanan ng ordinaryong tao kung ang plaka niya hindi na ibibigay sa kanya, tapos ifa-fine natin siya. Paano kung yung maliliit nagdi-deliver lang ng paninda, tapos wala pang nabigay na plaka sa kanya, di hindi siya maghahanap buhay, magrerenta siya o sa iba ang gagamitin niya. Pahirap yon. So kailangan tinitingnan muna natin kasi maraming factors na pwedeng nakaakibat dyan. Ano yung mga factors? Una, baka sa dealer may problema. Pangalawa, baka dito na mismo sa LTO. Kaya titingnan natin, hindi yung agad-agad natin i-impose yan para pahirapan natin ang taong bayan. Malinaw po ang mensahe ng ating Pangulo na huwag pahirapan ng taong bayan. Tulungan, bigyan ng totoong serbisyo. Kaya sinususpend ko muna yan. Although sinususpend ko yung plates, hindi ibig sabihin walang huhulihin na mga nagva-violate. Ano ang nagva-violate? Alam naman natin na merong iba na may plaka na, especially nakita ko nga mga sports car na may plaka na, modelo, hindi nila kinakabit. Nagkakabit sila ng mga yellow na Hong Kong plate dahil sa porma-porma, hulihin yan. Pangalawa, yung mga kababayan natin na wala naman pa talagang plaka, wag naman po tayong bumiyahe nang wala tayong authorization galing LTO. Gawa natin ang paraan na madali namang kumuha sa mga district offices, kumuha na tayo ng authorization. Pero yun nga sinabi ko, pansamantala, isususpend ko muna yon. Pero make sure na may dala-dala kayong authorization galing sa LTO. Ayon doon sa pahayag ni Assistant Secretary ng LTO is as of now, suspended nila yung mismong administrative order na manghuhuli sila ng mga improvised and temporary plate this coming November 1 na mayroong penalty na 5,000 pesos. Para sa mga motorista is good news to. Kasi marami ding nangamba regarding dito, maraming nagtatanong, maraming hindi pa nakakakuha ng mga plate number nila. Yung iba nga hindi pa alam. Kaya magandang update ito para sa LTO. As per LTO, kaya nila sinususpende o as per Assistant Secretary ng LTO is ang dahilan ng pagsuspende ng administrative order na yon is aminado sila na meron silang backlog sa mga paggawa, didistribute ng mga bagong plate number natin. So good thing is na-realize nila yon dahil marami talagang maaapektuhan dun sa bagong administrative order na yon. Kaya as of November 1, hindi na po ito ipapatupad o hindi na po sila
manguhuli ng mga temporary plate at yung mga improvised plate. So hindi na nila ipapatupad yung administrative orders na yon. Pero sa dulo may sasabihin ako sa inyo na hindi porket hindi na itutuloy yon is safe na po yung mga ibang motorista natin. So bali ganito yon. Dahil sa backlog nga at dahil sa mga details ng backlog ng LTO at napansin naman nila yon na meron talaga sila pagkukulang at nakita nila na hindi pa talaga na i-distribute lahat ng mga plaka at may mga kakulangan pa talaga sila sa plaka, kaya nila isususpinde yon. And dahil na rin po sa pagpupush ni Senador Francisco Tolentino is binigyan ng konsiderasyon ng LTO ang request na yon para ipatupad na isuspinde na yung administrative order na yon. And ang sabi mismo ng LTO na hindi naman daw kasalanan ng motorista na wala silang plaka, tapos mahuhuli sila. At that point o dun sa statement na yon is aminado na sila doon. At least na-analyze nila yon sa part na yon ng mga motorista. Kaya as of November 1 hindi na ito ipapatupad. Pero mayroon tayong twist doon sa sinasabi na yon. Ang sinasabi kasi ni LTO regarding doon sa administrative order na yon is hindi daw porket suspended na yon is hindi tuloy yung mga gagawin nilang panguhuli. Ang kailangan nila is dapat daw is yung plate number na nakadikit sa'yo is authorized pa rin. Kahit na temporary siya, authorized pa rin siya. So ibig sabihin, ang pinapayagan lang ni LTO is yung mga temporary plate number na galing mismo sa kanila. So ibig sabihin, yung mga improvised is hindi po nila ina-acknowledge yun. Dahil yung mga improvised na yon na mga pinagawa nila sa ibang lugar o pinagawa nila sa ibang shop, mga pinaprint nila is considered as peke. Dapat po is galing po mismo sa LTO. At meron tayong proper documents o legal documents or any authorization na galing sa LTO na yung plakang ginagamit nyo o yung temporary plate na ginagamit ninyo is authorized ng LTO. Ibig sabihin galing sa kanila. Yun po ang twist doon. Kung sakaling ma-checkpoint kayo at yung plaka ninyo is improvised at wala kayong mapakita na proper documents o authorized documents na nagpapatunay na galing mismo sa LTO yung plaka ninyo, isuhulihin pa rin nila kayo. Yun po yung sabi nila. Kailangan po galing po sa kanila. Yung mga may MB file, pwede po yan basta galing po sa kanila. And hindi ko alam kung paano gagawin yun kasi hindi ko naman sure kung nagbibigay talaga si LTO ng mga plate number na mga may MB file. Alam ko pinapagawa din naman talaga nila yon. Bago ko ituloy ang ating video is gusto ko lang i-shoutout si Jason Jimenez dahil lagi siya nagko-comment, nagla-like sa ating mga video, at kay Neil Martin Heraldez kasi nag-comment siya dun sa last video ko na siya kasi is nagparehistro siya nung motor niya last March, and that time is sabi ng LTO ay wala pa daw silang plaka. Ang model ng motor niya is 2019. So based dun sa date and model, time to time kasi is nagbibigay ng update si LTO with regards dyan sa mga plate number na yan. Siguro ang pinaka best way, mismong sabi rin naman ni LTO na pumunta kayo sa mga website nila, yung LTO tracker, isi-search nyo lang siya sa Google and then ilalagay nyo lang doon LTO tracker and then ipapasok nyo doon sa box yung mismong MB file o yung mismong plate number ninyo para ma-detect. Kung sakaling wala po doon, dahil nung nakaraan sabi nung iba is nagloloko daw yung website na yon, pwede daw kayong pumunta sa mismong LTO portal. Yon, pwede nyo daw i-check doon kung anong update ng mga plaka ninyo. At kung sakali naman daw na hindi nyo pa rin ma-check, pwede na po kayo pumunta sa mga LTO regional district dahil may mga bago silang update ngayon, and may mga bago din silang update na ang sabi nila lahat ng 2017 pababa. Kahit saan daw po kayo nakarehistro, both motorcycle o four wheels, is pwede na kayo mag-inquire o pwede kayo kumuha ng mga plaka ninyo. Hindi na po kinukonsider yung mother file o yung kung saan unang narehistro yung motor ninyo o yung sasakyan ninyo, which is mas maganda kasi yung iba kasi sa ibang lugar nagpa unang registered and then doon nila kinukuha yung mismong plaka nila sa mismong branch kung saan na-register yung sasakyan nila. Sa ngayon po, suspended po yon. Isa rin pong good news yon. Hindi na rin po nila pinapapunta kung saan yung mother file ng mga sasakyan na nagparehistro para makakuha ng plaka. Ang gagawin nyo lang po is punta kayo sa pinakamalapit na LTO district sa inyong lugar at doon kayo mag-inquire. Sa year, hindi ko po kasi alam kung ano yung eksaktong sabi nila kasi ang sinasabi nila doon, kaya
Kaya yung 2017 pababa lang ang nabibigyan nila sa mga LTO branch, kasi yun po yung mga naunang na-print nila at yun yung mga na-distribute na nila sa mga LTO branches o sa mga LTO district office. Kaya mga 2017 pataas, yun po kasi yung mga huling batch ng mga plate number na hindi pa nila na-distribute o hindi pa nila nagagawa. Kaya yung iba doon is hindi pa nila na-distribute doon sa mga motorcycle dealer. Kasi 2017 kasi pataas is dapat kukunin ninyo doon sa mga dealer nyo, doon sa mismo pinagbilihan nyo ng sasakyan. So yun pa yung sinasabi nila na kaya 2017 pababa lang yung mga pinapapunta nila ng mga district office, kasi yun na po yung nagawa nila. Yung iba kasi po doon at latest na mga sasakyan na nairehistro is yung pa lang po yung talagang pinaka-backlog nila na i-distribute pa lang nila sa mismong mga motorcycle dealer. Pero ang sabi naman ng LTO is kailangan nyo pa rin i-check sa LTO yung mga plaka ninyo para sigurado. Kaya ina-advise ni LTO na i-search nyo sa tracker nila, kaya sa portal nila, and then kung may panahon kayo, pwede kayo mismong pumunta sa mismong LTO district office para sigurado po. Pero para sa akin, mas maganda punta kayo ng LTO district office para makapag-usap kayo doon. Punta lang kayo sa information para masabi po sa inyo. Kaya yung concern ni Neil is wala akong eksaktong maisasagot dun sa tanong niya, kasi ni mismo ang LTO hindi pa rin sigurado regarding dun sa mga mas latest na model na mga motorsiklo na nairehistro. Pwede kasing nasa kasa siya, pwedeng nasa LTO, pwedeng hindi pa rin nagawa. So yun po yung kasing mga pwedeng or possible na sitwasyon ng mga plaka ng mga 2017 pataas. Kaya mas ina-advise nila yung mga 2017 pababa na makakakuha na talaga ng plaka. Pero time to time naman nag-update si LTO, kaya mas maganda inquire nyo sa kanila para sigurado. Hindi natin masasabi hanggat hindi natin pinapalo up yun. Kaya kay Neil, so hindi ko masasagot yan, masasagot ng eksakto yan dahil sa mismong LTO, kahit sila hindi nila kayang sagutin yan. I guess hanggang dito na lang mga ka-B1 Moto, and sana nagustuhan ninyo and naging informative sa inyo ang video natin ngayong araw. And don't forget to like, share, comment, and subscribe kung gusto nyo pa makapanood ng ganitong mga video, and kung gusto nyo ma-notify every time na mag-upload ako ng video. And always remember mga ka-B1 Moto, pray before you ride, ride safe, God bless, B1 Moto out, bye bye.